Okay, start tayo. Kanta muna tayo ng awit. Romans 5. Alam niyo Romans 5? First time pa. Sige. Nalimot ako sa iyo. Pero next, this 2024, mag-hymns na tayo, hymnals. Sanay na natin mag-hymns. So, towards the end, share ko sa inyo yung ating mga vision for this coming 2024. Mga ating objectives at ating mga missions and visions this coming 2024. Mga goals natin at kailangan natin i-reach. So, we have a good number sa ng iba. So, okay lang yung mga ayaw magtapat, sige lang, hayaan mo na sila. Pero, kayo magpatuloy guys sa Panginoon. Okay, so, huwag kayong magbabase ng isang desisyon. Depende sa kaibigan ninyo. Dahil hindi naman sila ang may hawak ng buhay mo. Yes. Di ba? So ako, nagsimula kami sa ako, marami nag-invite sa akin, dami kong kaibigan nung nag-start ako. Ako na lang natira. So, yun. Pero nung nagsisimula ako, nakaupo lang din ako dyan, kaedad nyo pa ako. No? Kaedad nyo pa ako. 13, nag-start ako. May ako nang nakapunta, May 2014, pero 13 pa lang ako noon kasi ang birthday ko June pa. So nag-birthday na ako ng June. Pero hindi pa ako saved noon. May 2014. Tapos October that year, doon ako na-share ng gospel. So mula noon, nagpatuloy na ako sa Panginoon. Una half day pa lang ako sa church noon eh. Tapos 2017, nag-decide ako magpa-baptize. Nagaya nyo, 2014, 2017 ako nag-decide. Kasi gusto kong mag-decide bago mag-baptize na pag ako nabaptize na, hindi na ako a-absent sa church. Nung ako hindi pa baptize, 2014 to, bago mag-2017, ano pa ako nun, half day lang ako sa church, as in, wala akong prayer meeting, kasi noon may Friday night pa eh. Friday prayer time. Ano yun? 8 ng gabi hanggang mga alas 10 ng gabi. Every first Friday of the month. Tapos, prayer meeting, whole day sa church, wala akong ganun. Half day lang talaga ako kasi. Ang ginagawa ko pa nga nun, half day ako sa church. Tapos, after ng tanghali, pupunta na ako ng computer shop. Pauwi ako sa bahay, gabi na. Sabi ko sa nanay ko, ma, whole day ako sa church eh. Oh. So, akala nila buong buhay ko, nag-whole day ako sa church, pero half day lang. So, nabubuhay ako nun sa peking buhay. Kaya nung October 2014, hindi ko masasabi sa inyo na that day save ako. Kasi nabubuhay pa rin ako sa kasalanan. Napapatuloy pa rin. Tandaan niyo palagi, Brad, tingin sa akin. Tingin lang. So, pag ikaw kasi nanatili pa sa kasalanan and sinasabi mong Kristiyano ka, di totoo yun. Sa liwanag ng 1 John, chapter 1. Di ba? So, if we say that we are in light, if we say that we are in Him, and we walk in darkness, we lie. Pag sinasabi natin na tayo ay lumalakad na sa liwanag, as God is in the light, and Diyos ay liwanag, ito bago tayo mag-start. Ang Diyos ay liwanag, magkaroon kayo ng habit na huwag madidistract. Because you want something to listen about, to learn about. Huwag sana, ganito lagi i-mindset nyo everyday. Kahit nasa school kayo, hindi ako uuwi nang wala akong natutunan. Pag mamayang gabi matutulog ka or any other day, kung matutulog ka ngayong gabi at wala kang natutunan, sayang yung araw na to. Do not sleep tonight without learning something. Or without sa spiritual life, sa ating Christian life, huwag kang matutulog ngayong gabi nang wala kang nalaman na bago sa Diyos. Sa sobrang daming pwedeng malaman sa Diyos, hindi enough ang eternity para unawain lahat yun. Sa sobrang laki at lawak ng Panginoon, kung everyday, isang characteristic niya, isang attributes niya, at isang character niya, ang pag-aaralan mo, gunaw na lahat ng
lahat ng ito, magugunaw lahat. Pero hindi ka pa tapos mag-aral sa Panginoon. Yun yung kanta kanina. How high, how long, how deep, and wide. How wide ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sa isang salita sabihin Diyos. Pero kinonsise ng Diyos ang pangalan niya. Okay? Yahweh. Pero ganito pronunciation yan. Natutunan ko to sa sa isang Hudyo. Hindi talaga Yahweh ang pronunciation doon. Ang pronunciation ng Yahweh, kaya sobrang related ng Diyos sa atin. Why? Even the name of God ay nasa sa iyo. Papaano? Yahweh. Ang tamang pronunciation ng pangalan ng Yahweh is para kang huminga, inhale at exhale. Ganun siya. Even your breath describes the name of God. Yeah. Ganun yung tamang pronunciation ng name of God. Even your breath, inhale or exhale. Oh. Yahweh. Ganun siya banggitin ng mga Hudyo. Okay? Ngayon, binababoy na lang eh. Okay? So, ang pangalan ni Jesus is an English word niya na. Kasi pag tinanong kayo ng Muslim, ano pangalan ni Kristo? Jesus. Pagkatawanan kayo ng mga Muslim. Because that is an English word. Sa totoong sulat ng Biblia, Old Testament is from Hebrew, New Testament is from Greek. Walang Jesus na mag-a-appear sa totoong Biblia. Kasi English translation na yon. Pero ang tunay na pangalan ni Jesus is Yeshua. Pag tinanong kaya, ang pangalan ni Kristo? Kasi mapapaya kayo nun. Kristiyano kayo, di mo alam pangalan ng Diyos nyo. Yeshua. Okay? So, ganun ang tamang pronunciation dyan. So, yun pa lang. Isang bagay na yun, dapat malaman mo sa Diyos. Di ba? Pero ngayon, wala kang interest. Why? Because di ka naman na-related sa Kanya. Di ba? So, yung mga bisita, you have no interest in this kind of thing. Why? Kasi wala ka pang relasyon sa Kanya. Wala ka pang communication sa Kanya. You are separated from God. Dun pa lang, sa sense na hindi mo siya gustong makilala ngayon, yun ang ebidensya na ikaw ay na-separate na sa Diyos. You are come short of the glory of God. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya yung mga kasama natin dati, at kilala nyo naman yun, at ayaw dito sa church, ayaw sa Bible study, ayaw makilala ang Diyos. Why? Because hindi naman siya related sa Diyos. Yung mga taong ganun is separated from God. Come short of God. For all have sinned and come short of the glory of God. Ibig sabihin, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Okay? Ikaw, mga bisita, you are separated from God. Malayo ka sa Diyos. That is why, pagbukas ko ng Bible, you do not care. Okay? So right now, before the year end, bago matapos ang taon na ito, have your relationship with God. Sa mga Kristiyano, get your relationship right with God. Itama mo ang iyong relasyon sa Diyos. Sobrang pasat na, sobrang sanay na yung word na tanggapin mo si Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. That is not the real sense of accepting Jesus Christ. Hindi yun ang pinaka-sense ng bakit ko inaalok si Kristo sa inyo. Hindi yun ang sense para mapunta ka sa langit. Hindi kailangan nun. Sabi mo nga sa ibang young people pag tanggap mo sa sarili mo, sa impyerno ka mapupunta, doon ka maliligtas. Dumating sa point sa buhay ko na, Lord, if you will bring me to hell, it is fine for me. Ganon ko tinatanggap na ako yung makasalanan. Pag hindi dumating sa point sa puso mo na okay lang sa'yo, mapunta sa impyerno, kung yun ang gusto ng Diyos, na-realize mo na ang katotohanan. But kung para sa iyo, okay lang sa iyo, hindi, Panginoon, karapat-dapat ako sa langit, you are not saved. Because wala sa ating karapat-dapat na punta sa langit. If God will bring you to hell,
it's fine. Kasi hindi ka karapat-dapat sa langit. Pag nasabi mo sa sarili mo yon, nakilala mo siya. Nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. Na wala kang ibang pwedeng magawa para iligtas ang sarili mo, kundi ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas. Yun lang. Di ba? Pag ang prayer mo, Lord, kailangan mo sa magitan ng ginagawa ko, kabutihan ginagawa ko, kaya dapat ako nasa langit eh. Dapat lang ako nasa langit. Mabait akong tao. I'm doing good thing. Wala na akong ginagawang masama. Kung pupunta ka sa langit sa sarili mong kakayanan, sa self-righteousness mo, never ka maakit sa langit. Pero hindi yun ang sense ba't ko in-offer si Kristo, Brad, sa'yo, Sam. Hindi yun. Kaya ko ito ginagawa at in-offer sa'yo si Kristo because si Kristo lang ang pwedeng mag-ayos ng relationship mo kay God the Father. Kasi ikaw, ang tayong mga tao ay nagkasala sa Diyos Ama. He is the truth. Siya ang nag-set ng law. Okay? So, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos Ama. At ang Diyos Ama ang merong huling signature para mapunta ka sa impyerno. Siya. Si Kristo naman, ang purpose ni Jesus is iayos ang iyong relationship kay God the Father. Tingnan kantayin natin, Romans 5. Kaya si Kristo kailangan mamatay para ikaw ay i-justify sa kasalanan. Sino nagsasabi rito na binayaran ni Kristo ang kasalanan mo? Totoo ba na binayaran ni Kristo ang kasalanan natin? Yes. Saan sa Bible doon? Bigyan nyo ka ng isang verse sa Bible na sinabi, binayaran ni Kristo ang kasalanan mo. Do you know the Bible? Sige, yung nagsabing binayaran daw niya. Ang tanong po, binayaran ba ni Kristo ang ating kasalanan? Open your Bibles and find a verse that nagsasabi, Jesus paid your sins. Ganito kasi yan. Anong kailangan? Totoo, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ano ang babayaran kapag na-justify ka na? For example, dito ka, ano to? Si Jom ay makasalanan. At ang bayad sa kanyang kasalanan ay kailangan siyang mamatay. Yun ang parusa. Yun ang kabayaran. Ang ginawa ni Kristo sa cross, kinuha ang kanyang kasalanan. Jesus took yung word na imputation. Kinuha, dito ka, Jo, Ajay. Kunyari siya si Kristo, ha? Kunyari lang. So, kinuha ni Kristo, makinig kayo guys, ha? Importante ito. Nako, pag ito, din yung na-gets ito. Diba? Kasalanan niya, kinuha at inilagay kay Kristo. Okay? At yung si Jesus ba ay holy? Wala siyang ginawang kasalanan. Wala ni isa. Ni walang kasalanan lumabas sa bibig niya. Ni wala siyang inisip na kasalanan. Kasi hindi siya kasalanan. Yung kanyang righteousness, yung kanyang holiness ay binigay kay Jo Marie. Nagpalit silang dalawa. Okay? Romans chapter 5, chapter 6. Nagpalit silang dalawa. Kasalanan niya, unrighteousness, injustice, lahat ng karumihan, kasalanan ay nasa kanya, kinuha, nilagay kay Kristo nung naapako sa krus. At yung kabanalan na meron si Kristo ay ibinigay sa kanya. Okay? So ngayon si Jo Marie ay righteous na, holy na, at justified na. May kasalanan pa ba siya? Wala. Wala na, kasi na kay Kristo na. Okay?
At namatay si Kristo para wasakin yung katawan ng kasalanan na napunta sa Kanya. Jesus died, crucified, para wasakin yung kasalanan ng mga tao na inilagay sa Kanya. Para ang mga tao ay maging holy and just before God. So ngayon, kung ang taong ito na kinuha ni Kristo ang kanyang kasalanan, God took His sin, He bears on the cross. Wala na siyang kasalanan, nakikristo na. Ano pang kailangan bayaran sa Kanya? Wala nang wages of sin. John Maurice no longer died. Hindi na siya mamamatay because he is already justified before God. Because of Jesus Christ. He is now holy before God. He is righteous before God. Because his sin, my sin, your sin, is laid upon Jesus Christ. Okay? And Jesus died that the body of sin might be destroyed. Okay? Namatay siya para yung mga kasalanan ng tao na ilagay sa Kanya, mawasak na. Because through death, flesh will be overcome. Kailangan mamatay. Namatay siya sa cross. Jesus Christ resurrected from the dead. Why? Hey, Christians. Oh, tagal-tagal na. Bakit nabuhay si Kristo sa mga patay? Wala kayo. Answer it. Why Jesus Christ resurrected from the dead? Yun ang kailangan nating solusyonan. We really do not know God. Yun po ang aking burden, young people. Yun po ang aking laman ng aking puso sa mga young people. Because we are in the ministry and we do not know God. You share to the people, you share to the public, you share to your classmate. Tanggapin mo si Kristo, namatay siya para sa'yo at nabuhay siya muli. Why? Why Jesus Christ resurrected from the dead? Last Friday lang yun eh. Jesus Christ died para yung kasalanan na nailagay sa Kanya mawasak. And He was buried 3 days. And after 3 days, He resurrected from the dead. Why? That those people who are redeemed, yung mga tinubos, yung mga kinuha ng kasalanan, yung mga naging banal at naging righteous na at yung mga naging just na, yung napawalang sala na, yung mga naligtas na, okay? Yung mga naligtas na, magkaroon sila ng king. Magkaroon sila ng isang God that they who are saved may become people of God. Kaya ngayon nandito, kaya ka ngayon nag-church, kaya ka Kristiyano, because Jesus is resurrected from the dead. Pag walang resurrection, hindi kompleto ang ating redemption. Parang yung na-offer lang siya sa temple, na naging takip lang sa atin. Na naging takip lang sa ating kasalanan temporarily. But Jesus is resurrected from the dead kasi kinumpleto niya ang ating sanctification at redemption. Jesus Christ resurrected, pinapatunayan ng resurrection na yon na tapos na ang offering, tapos na ang pagsasacrifice, tapos na. I already paid the sins of the world. I already took them all and bear on my body on the cross. 1 Peter chapter 4, 5, and 6 hanggang dulo. Dinescribe doon. And then He resurrected from the dead. That those people, by faith,
believe on Jesus Christ, may become one. One in Christ. Kaya ka ngayon nandito. Kaya merong Christianity. Kaya merong church. Because our God is resurrected from the dead. Without resurrection, you are still in your sins. Without resurrection, we men are all miserable. 1 Corinthians chapter 15. Ganun ka-importante ang resurrection from the dead. So, ang point ko lang, kaya kita in-offer kay Kristo, ito si Jesus Christ, tanggapin mo. Hindi para pumunta ka lang sa langit. Para manumbalik ang nasirang relasyon yung dalawa. Kaya kung tatanungin kita ngayon, tinanong ko yung isang young people hindi na nag-a-attend. Kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Look at me. Kumusta po ang relasyon mo sa Diyos? Pag tinanong mo ba ang Diyos ngayon, kamusta po sa iyo? Okay ba kayong dalawa, Panginoon? Kung kaninang umaga may ginawa kang kasalanan, hindi kayo okay ng Diyos. If you do not love this word, if you do not read this word, you are not right with God. Hindi kayo okay ng Diyos. So, kung di ka okay sa Diyos at nag-ministry ka, ma-appreciate ba ng Diyos? Kaya na sumagot. Kung ako tatayo rito, mag-share, at hindi ako okay sa Diyos, I'm abominable to God. Kasuklam-suklam ako sa Diyos. Yun yung sinasabi ng Bible, sanctify yourself. Every morning. Gano'n ba kadalas, Kuya Paul, tayo maghingi ng tawad sa Diyos? Gano'n ba kadalas? Gano'n ba kadalas na dumihan ng kamay mo at nagugas ka ng kamay? May isang araw ba na hindi ka na dumihan sa kamay? Wala. At habang nabubuhay ka sa mundong ito, na punong-puno ng kasalanan, everyday tayo nadudumihan, nadudungisan ng kasalanan. Okay? Pero anong pinagkaiba ng tupa at ng baboy at ng aso? Ang aso, kahit paliguan mo yan, kakain pa rin yan ng suka niya. Ang baboy, kahit paliguan mo yan, tuwan-tuwa pa rin yan sa putikan. Kaya nga tayo kinumpara sa isang tupa. Kasi ang tupa, sobrang arte. Ayaw niyan sa putikan, ayaw niyan sa mga uncomfortable na bagay. Ayaw niyan dito. Ang gusto na lang, kasama niya yung shepherd niya. Wala siyang ibang gusto kundi malinis siya. Kayo yung mga sheep na marami ng buhok, alam mo yun, yung kapal na ng buhok niya, ang dumi-dumi na niya, nagtatago na siya kasi nahihiya na siya sa kanyang shepherd. Ayaw mo ng kadumihan. Kung tunay kang may banal na spirito sa puso mo, ayaw mo ng kasalanan. Yun ang wala sa inyo ngayon. Yun ang wala sa mundo natin ngayon. Pagkamuhi sa kasalanan. Kaya nga last Friday, kahit anong sigaw, iyak, luhod, gulong, tumbling na gawin ko, kahit gano'ng kaliwanag, kadahan-dahan ang pag-share ko, wala pa rin nagbabago sa'yo. Am I right? Why? Why? Because the Holy Spirit is not really in you. Walang banal na spirito dyan sa mga loob ng sisidlan na to. You do not love the Word, di mo ito mahal. Di ka nananalangin. Never. I will never pray. Why? Because the flesh is alive. Buhay pa ang iyong laman. Buhay pa ang iyong laman. You are still living in the flesh. Hindi, tao naman ako, Kuya Paul. Tao lang tayo eh.
nagkakamali tayo at nagkakasala tayo. Yan ang pandaraya ng dyablo sa bawat tao. Okay lang magkasala, tao ka naman eh. Ano sabi ng Bible? If any man be in Christ, he is a new creature. You are born of God. You will be resurrected again from the... Kung paano si Kristo namatay sa krus at nailibing at nabuhay maguli, at sino mang tao sa sampalataya sa Kanya ay mamamatay sa kanyang sarili, maililibing, he will surrender his life and he will be resurrected as a new man. Patay na yung fleshly desires, patay na yung sarili, patay na yung laman kasi namatay na, at siya ay alive in the Spirit. If you are alive in the Spirit, you will read the book of the Spirits. You will eat spiritual things. You will desire, you will crave. Nag-crave ako sa sa donut, nag-crave ako sa malatamis Ganon ang craving mo sa Word of God kapag tunay kang na-born again. Ang prayer ay parang hininga mo na. Yun ang characteristic ng being born again. So assess yourself, am I really born again? Sabi ng 1 John, whosoever is born of God doth not commit sin. Once again, sino man ang buhay na sa Espiritu, hindi gumagawa ng kasalanan. Sige, ipanlaban nyo sa akin. Tao naman ako kaya pala nagkakasala ako. Sampal ko sa iyo, 1 John. Sino man ang buhay na sa Diyos, born of God, doth not commit sin. Kahit nasa katawan ka pang pantao. Huwag mong gawing lisensya. Tao naman ako nagkakasala. Hindi yan lisensya para kayong magkasala. Sino mang buhay na sa Espiritu, hindi nagagawa ng gawa ng laman. Adultery, fornication, witchcraft, lahat ng klase ng kasalanan, work of the flesh is no longer nasa iyo. But the fruit of the Spirit is love. Pag tunay ka na born again, pag-ibig ang namumutawi sa iyo. You will love everybody. If you have one person in your heart na kinamumuhian mo, you do not have the fruit of the Spirit and you are not born again. One person na kinamumuhian mo, meron akong pangalan sa isip Di ba? Meron kang iniisip Pag sinabi ko, kanino ka galit? May pangalan lang nagpapapak sa isip mo. Hanggang sa ngayon, kung galit ka pa rin sa Kanya, you do not possess the fruit of the Spirit. Because love na nasa Bible, hindi yun romantic love. Yun ay agape love. Ano yun? Unconditional love. Inaway niya ako And so, I still love you. I will give you food. I will give you. Sabi kanina, yung lumapit na bata, lalaki na kanina, tingin ng tinapay daw. Hindi ko naman siya kilala Ba't ko siya bibigyan? Hindi ko, sige. Love. Why you are teaching children? Sino ba yung uhuging bata ngayon? Ang asin. Ba't mo tuturuan yan? Because of love. Because I am born of the Spirit of God. Yan ang nagpo-possess sa isang born of God. Kaya kung meron kang kaaway at di mo mahal ang kapatiran mo, when you turn your faith on the Lord, pag nanampalataya ka sa Panginoon, I will treat you as my brother and as my sisters in Christ. I will love you and I will die for you. Pag hindi mo kayo mamatay para sa kapatid mo, you do not have the love of God. Because greater
that no man is this, when a friend lays down his life for his friend. Walang ibang higit na pag-ibig na willing kang mamatay para sa isang tao. Because that is how Jesus loved you and loved the world. Kaya ang mga girls, kung pipili kayo ng lalaki na mamahalin, piliin niyo ng lalaki na willing mamatay para sa inyo. Mga boys, kung pipili ka ng babaeng mamahalin, mahalin mo yung babaeng mahal ng Diyos. Dahil pipili ka ng babaeng mahal ng Diyos, He will never break your heart. Because He loves the world. Bakit babae pipili ng lalaki na willing mamatay para sa kanya? Because that is how Jesus Christ treated His church. He gave Himself for the church. Ganon yun. Do you have the love of God? Do you love the brethren? Do you love the church of Jesus Christ? If every Sunday, nagdadalawang isip ka mag-church, you do not love the brethren. Neither you love the church. Kung every Sunday, teka lang, church ba ako? Teka, galit ako si ano. Ayoko kay ano. Grabe. Ayoko kay pastor. Grabe si pastor. Grabe siya magsalita. If you have the love of God, kahit sino pa yung tumayo sa harapan, you will love Him. Because unconditionally, you love a person. And that love is not from human heart. Yung pag-ibig na yun, hindi yun galing sa'yo. It is from God. And that is why wala kang ganong pag-ibig because you are not born of God. Bakit nga walang ganong klaseng pag-ibig, young people? Because you are not born of God. You are not. Diba? Kaya sabi ko nga, sa kabila ng lahat na nagawa ko, nakaraan ko, alam niyo naman lahat yun. Ilan sa inyo alam na. Iba sa inyo sinabi sa inyo. Alam niyo yung background ng story ko? Para upo ka dyan, hindi niyo pa ako kilala masyado. Pero pag nakilala niyo ako, iyak kayo. Pag nalaman niyo yung pinagdaanan ko, baka mandili kayo sa akin. Pero to those people na kilala ako, para makaupo ka dyan, kailangan mo ng pag-ibig ng Diyos para makinig sa akin. Because if you do not have the love of God, you will hate me to death. Sino ba? Kadiri tao yan. Diba? Ganun yun. Second fruit of the Spirit, joy. The joy of the Lord. Hindi yung joy na tawanan at kilitian at harutan. That is not the joy of the Lord. Joy means happiness in righteousness. You are happy in holy things. You abhor unholy things. Pagdating sa kabanalan, doon ka maligaya. Pagdating sa unholy things, doon ka galit na galit. That is the joy of the Lord. Right now, I'm having joy in the Lord. This is my joy. Pagpiestahan ang Word of God. Kumanta ng mga bagay na para sa Panginoon. If this thing is not your joy, you do not have the fruit of the Spirit. If you have more happiness, pag mas masaya ka sa cellphone, sa social media, sa mundo, you do not have the Spirit of God. You are not born of God. Because sino mang na kay Kristo na, ang kanyang kaligayahan ay sa mga bagay na banal. Because sa bagay na banal, doon lang lumiligaya ang Diyos. At kung saan maligaya ang Diyos, doon ka rin masaya. Kasi ikaw ay born of God. Parehas na kayo ng, ito ang point ko sa born of God ang born of God, parehas na kayo ng nature ng Diyos. Kung anong puso ng Diyos, yun na rin ang puso mo. Kung anong isip ng Diyos, yun na rin ang isip mo. Kung anong mata mo, mata ng Diyos, yun din ang mata mo. Kung anong kamay, bibig ng Diyos. Kaya nga tayo ay nilikha ng Diyos. Kawangis niya. At dahil sa kasalanan, nasira ang ating image of God. Yun ang sinisira ni Satan sa bawat isa.
the image of God in you. That is why merong transplant, merong gay, lesbian, bisexual, lahat ng klase ng pagpapalit at pagbabago ng kasarian. That is all fruit ng demonyo sa mga tao. Because Satan will destroy the image of God in you. Ginawa kang babae ng Diyos, Satan will deceive you. Then, you are a boy. Ginawa kang lalaki ng Diyos, He will deceive you. No, you are a girl. Walk like a girl. Speak like a girl. Dress like a girl. Diba? Feelings mo yan? Sige. Palabasin mo yung feelings mo. Pero hindi yun ang intention ni Satan. Ang intention niya, sirain ang image of God. That is why pinupuyat ka niya sa cellphone para pumangit ang itsura mo. Lahat ng kasalanan nagpapapangit sa isang tao. Bakit bagsak ang mata mo? Because of sin. Bakit ang tao may sakit? Because of sin. Bakit ang tao may bakla at tomboy? Because of sin. Because Satan destroyed the image of God in you. When you are born again, when you are in Christ, born of God, the image of God, once nasa sa iyo, will be restored. That is why your dress will change. Your mind will change. Your heart will change. Like the heart of God. Yung unang image ng Diyos sa iyo. You are created in Christ Jesus. You are created in God. You are created in image of God. Walang ibang pwedeng gusto sa Satan sa'yo, kundi wasakin ang image of God in you. Walang iba. Yun ang goal niya. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Walang iba. Walang iba. Do not believe on Satan. Do not listen to Satan. Do not be deceived. Ang dami sa Bible, be not deceived. Be not deceived. Huwag kang magpapadaya. Listen to me, young people. At your age, your young age na yan, listen. Ang edad mo na yan, diyan nakasalalay ang future mo. Make a decision right now, young people. Turn away from sin. Make a decision. Do not believe on Satan. Do not believe on his deception. Huwag kang maniwala sa kanyang panloloko sa iyo. Hindi rich, fame, at wealthiness ang buhay ng isang tao. Hindi yung celebration ng New Year. Hindi yan ang gusto ng Diyos na celebration ng New Year. Ba't ganito yung Kuya Paul? Ba't ganito yung mundo natin? Because that is the deception of Satan. Yun ang panaloko ng Diablo sa mga tao. Kaya kailangan, ang gusto ng Diyos, ayusin ng gato dapat yung celebration, ha? Inuman, yan ang gusto ni Satan. That is all deception of Satan. Kaya galit na galit ang demonyo sa akin, kasi i-expose ko siya. Before you expose Satan, gusto mo siyang i-expose yung ginagawa niya, be ready. Kasi ikaw na yung isa sa mga galit na galit ng demonyo. If you want to live for Jesus, Satan will hate you to death. Pag nag-decide kasi, I will follow the Lord. I will give myself as a living sacrifice. Susunod na ako sa iyo. Pag nag-decide ka na, sa oras na nag-decide ka na gano'n, Satan will hate you to death. Mamarkaan ka na niya. Tingnan natin kung saan ka magsusuko ng buhay. I will use your family, whom you love,
I will use your friends whom you love. I will give you joy. I will give you happiness in this world. But if you are born of God, kahit anong alok ng enjoyment ng mundo, you will still love the Lord. Amen. Greater than happiness in this world. Wala nang ibang mas liligaya pa sa iyo, kundi sa Panginoon. Wala nang ibang masasaya pa. Alam niyo, tatanungin niya ako, ano masasaya kaya Paul? Dito ka o nasa bahay ka? Mas masaya ako sa bahay mag-isa. With the Lord. Because walang ibang mas masaya sa akin, kundi makasama ko siya. Kung kasama ko kayo at di ko kasama ang Diyos, mas pipiling ko na lang mag-isa. Mas pipiliin ko na lang mag-isa. Mas masaya ako mag-isa. Basta kasama ko, Panginoon. Ayaw kitang makasama kung dadali mo lang ako sa kasalanan. If you will lead me to disobey my God, we will separate ourselves. Dahil ba hindi kita mahal? No. Because I love God. Kaya hindi nyo makuha, ba't ko pinapahiwalay sa inyo yung mga tao eh? Hiwalayan mo yan. Because that man, that person, that woman, that man, nililig ka sa kasalanan eh. Choose a friend. The real friend. The true friend. Ang tunay na kaibigan. Eleazar. Ang tunay na kaibigan ay dadali ka kay Kristo. All other friends, listen, all other friends that will separate you from Jesus is from Satan. I don't care who they are. But as long as that friend separate you from Jesus, that is from the devil. Pero ang tunay na kaibigan, dadalhin ka palapit sa Diyos. Kahit gaano pa kasayat. Kahit gaano kahirap. Kahit masira na yung pagkakaibigan natin, madala lang ito sa Panginoon. Kaya, ganun ang istibig ko sabihin. No? Alam ko may mga tropa ka pa. May mga tropa ka. May mga friends ka, ate. May mga friends ka, JR. And may friends ka, Maxi. May friends ka rin. Lahat tayo may kanya-kanya tayong company. Kung saan tayo once belong. Okay? And hindi ko sinasabing iwanan mo sila. But if that friend will separate you from Jesus, that is from Satan. Magalit ka na sa akin, pero that is the truth. So kanina ako pupunta? To those people who will lead you to your Savior, Jesus Christ. Never, listen, never, ever. If you find a friend like that, kung makilala niyo yung tao yun, kahit sino man siya, ano bang nakaraan niya, as long as he is leading you, she is leading you to the Lord, never, listen to me, never, ever leave that friend. Wag mo na siyang iiwan. Wag na. Maguno na lahat, wag mo na siyang iiwan. If your pastor is leading you to the Lord, never leave your pastor. Wala. For I am persuaded that neither life nor death, height or depth, nor any other creature, nor things present, nor things to come, shall be able to separate me from the love of God. Yun ang prinsipyo ni Paul.
Anuman ang dumating, anuman ang nangyari, sa impapawid man, sa ilalim man ng tubig, kahit saan ako makakarating, kahit sino pong makilala ko, I will never leave my Savior. I will never leave Jesus Christ. Let that word sink in your mind. Introduction pa lang to, di ba? Di ba nakatayo, di ba? Ano pa lang, wala pang 6:30. Kala nyo? Wala pang 6:30. Di ba? Wala pa nga. Tanong, wala. Tanong mo siya. Wala pa. Oh, di ba? Wala pa 6:30. Oh, tapos 6:30 to 7, din yung pitching. Intro pa lang ako. Hindi mo tayo nag-play, di ba? Kung yun lang mauwi mo ngayong gabi, okay lang mo. Okay na sa akin. If you find a friend that will lead you to Jesus Christ, yakapin mo na siya. All other friends that will separate you from the Lord is from Satan. Okay? Anong kailangan mong gawin? Come to Jesus. Come to the Lord. Be holy. Learn of Jesus Christ. Know Him. And then go back to your friends and win them. Tagalogin mo. Para sa inyo. Kasi pag nag-English ako sa iba rito, parang Chinese sa inyo. Sa akin, English sa inyo. Pagdating sa inyo, Chinese eh. Wala subtitle kasi dito. Next time na lang ang subtitle. So, anong kailangan mong gawin, therefore? Iwanan mo sila. Magpakaayos ka sa Diyos, maging Kristiyano ka, present yourself as a living sacrifice, be holy to God, kilalanin mo ang Diyos, at balikan mo sila. Dali mo sila pabalik. Ikaw ang umila sa kanila mula sa apoy. Pull them out of darkness. Di ba? Nakita mo yung liwanag. Yung friends mo hindi sinundan yung liwanag. Ikaw sumunod ka sa liwanag, sa tawag ng Diyos. Follow. Darating sa buhay natin na ang pagsunod sa Diyos minsan mag-isa ka na lang. But come and follow the Lord. Nung tinawag si Paul ng Panginoon, si Saul pa lang siya, kasama niya yung mga kawal niya. Okay? Tapos nagpakita ang Diyos kay Paul. Ang narinig ni Paul, boses. Pero narinig ng mga tao sa paligid niya, kulog at kidlat. Specific ang pagnawagan ng Diyos. Okay? Marahil dito sa crowd natin ngayon, hindi mo ito pinapansin. But there is someone here who is listening. And God is speaking to him. Speaking to her. Yung iba, kulog-kidlat lang narinig. Wow, galit na galit ng Diyos. Pero sa ibang tao, napakamatamis na. Every morning, this word may be bitter or sweet. Sa taong gusto sumunod sa Diyos, ang Biblia na ito ay napakatamis. Sweeter also than a honeycomb. Pero sa taong ayaw sumunod sa Diyos, ito ang pinakamatalim na espada na maranasan niya. The strongest and the sharpest sword na babaon sa puso mo pag matigas ka sa Diyos. Pero sa taong gustong sumunod at mahal ang Panginoon, this is the sweetest thing na pwede niyang matikman. Ganun siya. Okay? So, lapit ka, sunod ka sa Panginoon. Iwanan mo yung friends mo. Come to Jesus. And then, kapag naiayos ka na ng Panginoon, dalhin mo yung ilaw. This is the light. Yes. Thy word is lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. This word is a light. Come to the light. Believe on the light. This is the light. You are living in darkness. And this is the light.
With Jesus, come to this world with this light. Believe. Come to the light. Mas sa dilim. And come to the light. Follow the light, young people. This is the light. Walk in the light. Believe on the light as long as there is a light. Amen. Because time will come that there will be no more light. Yes. Time will come. Darating ang panahon na ang liwanag na pinagliliwanag ng Diyos ay magdidilim na. At wala nang pagkakataon pag makalapit sa liwanag. But young people, as long as here is the light, come. Believe on the light. As long as there is light, as long as the door is open, come and enter to the door. Yes. Because time will come, the door will be closed. Yes. And there is no more opening. As long as there is opportunity to seek the Lord while He may be found. Habang pagkakataon ka pa para maniwala sa Diyos. Because when the time comes, wala nang liwanag, there will be blackness of darkness forever. Amen. Ang impyerno ay hindi maliwanag na lugar. Yes. Hell is a place of outer darkness. Yung mga tao na sa kadiliman ngayon, pag napunta sila sa impyerno, mas madilim doon. Hindi pwede magkaroon ng liwanag doon. Okay? The blackness of darkness forever. Akala nyo sa impyerno, sama-sama kayo ng tropa nyo? No! You will spend hell. You will spend eternity in hell all alone. Yes. No one will be ever with you there. Amen. But in heaven, you will spend your eternity in heaven with your brother and sisters in Christ. Amen. But in hell, you will spend all alone. No light. No light. No one will ever help you there. Walang tutulong sa iyo doon. Sabi nung rich man na nasa impyerno, Abraham, pakisawsaw naman ng daliri ni Lazarus para tingawin yung uhaw ko. No one helped. Walang ibang tumulong sa kanya. Sa impyerno, pagpunta mo doon, at ayaw mo, tinatanggihan mo to, nung inabutan ka na ng liwanag, na-close na, hindi ka na nakapasok sa pinto. Why? Busy ka sa mundo eh. Ayaw mo eh. And the door is closed. Kato ka ng kato. And then, yung mga dalaga, 10 dalaga, yung mga ilaw sila, di ba? Sa Bible. Yes. Yes. Amen. Yung 5 dalaga, nagdala ng extra na langis. Oil. Patahimikin nyo nga yan. Patahimikin nyo. Yung 5 dalaga, walang extra. Walang extrang langis. Naghihintay sila sa Diyos. At yung 5 dalaga na walang extra langis, naubusan ng langis. Naubusan. Namatay yung kanilang ilaw. Sabi ng 5 dalagang naubusan, dun sa 5 merong extra. Bigyan naman kami ng extra. Ano sabi ng 5? No ka? E di kami naman yung naubusan. Bumili kayo doon, no? Bumili kayo doon. May binitindahan doon ng langis. Bili kayo doon. Yung 5 dalagang naubusan, bumili. Habang bumibili yung 5 dalaga na naubusan, bumibili sila doon. Habang nabili sila, dumating yung master. Pumasok na yung master sa loob ng bahay at yung 5 dalagang naghihintay. May kandila sila eh. Pumasok na. At pagbalik ng mga dalagang bumili, sarado na yung pinto. At di na sila pinapasok. That is a picture of heaven and hell.
Picture yun ng rapture. Pagbabalik ng Diyos. When Jesus Christ come for the second time, at di ka naghihintay sa Kanya, bumibili ka pa, busy ka pa sa sanlibutan. When Jesus Christ come, hindi ka makakapasok. As long as there is light, believe in the light. Amen. Okay? Come in the light, believe in the light, and let the light of Jesus Christ shine through you. And then after that, ito na, tapos pahinga tayo. After that, dali mo yung liwanag. Tapos yung kaibigan mong iniwanan mo sa dilim, balikan mo. Amen. May dala ka ng liwanag. Yes. Friends, this is the light. Yes. Believe in the light. Diba? Yun yung picture mo. Hindi ko naman sinasabing iwanan mo yung kaibigan mo eh. God is calling you to come in the light. Come in the light. And get the light. And ito, andun ang liwanag. Andito ka sa mga kaibigan mo, nasa kadiliman ka. And you see the light. There is a light there. May liwanag. Friends, sabi ng kaibigan mo, wait lang, dito ako muna, check pa dito. Asan mo lang nakita liwanag? Asan ba? Sabi ng mga friends mo, asan? Wala. Ayun ulit. Friends, wait lang. Iwan ko muna kayo. Sorry. Pero may liwanag ako. Ano meron dito sa kaibigan? Sa isang tao yun? Merong gusto, desire, magsisimula ang lahat, may liwanag at may kaibigan ka nasa kadiliman at hindi nasa kadiliman. Walang kwenta kung may liwanag doon kung ayaw mo namang lumapit sa liwanag. Yes. Amen. Great. Kaya nga napunta ang Calvary Baptist Church dito sa naik na ito to bring the light Amen. para sa mga tao nasa Pasinayan Prime North na nasa kadiliman. And right now, nandito kami, preaching the Word of God, preaching that there's a light. Ito po ang liwanag, mga kapatid. Amen. Ito po ang liwanag ko. Kayo yung mga taong nag-respond sa liwanag. Amen. Kayo yung mga taong nakakita sa liwanag at lumapit sa liwanag. Pero yung mga kaibigan mo, sige, doon ka na. Your friends will hate you to death. Right. Doon ka na. Iwanag na kami dito. Doon ka na sa liwanag na nakikita mo. Tapos, lumapit ka. May decision ka na. I will come. Lord, I will come. Kahit gumagapang ka pa, sugat-sugat ka na. So, kasi bakit? Sa dilim! Sa dilim! You will never see your scars. Di ba kita ang sugat mo sa dilim? Yes. Many people were living in darkness. Tinitigyan ko na hindi niya pa alam. Bakit ba dilim? Right. If you are in darkness, you will never see yourself destroyed ka na pala. Amen. Sira na pala ang buhay mo. Why? Pati mo kita. Because Satan had blinded your minds. Tinakpan ng Diyos ang mata mo para hindi mo makita ang sarili mong wasak na pala. Yun ang purpose sa Satan. Bakit ka pinumulag ka at tinatakpan ng Diyos ni Satan ang iyong mata para hindi mo makita na ang layo mo na pala sa Diyos. Right. Ang layo mo na pala, hindi mo napansin. Why? Because Satan had blinded your eyes. Amen. At di mo na alam na sira na pala yung katawan mo. Madilim eh. Kaya maraming mga couples magsusyota kasi dilim, di ba? Right. Wala sila, pareha sila pangit. Paano din sila magkakitaan? Bakit? Sure ba kayo? Na lahat ng magjowa at magkakarelasyon, buka ang gusto? Huwag niyo nawalan yung bulog.
Kahit nasa dilim yan, yun ang deception ni Satan. You understand? Amen. You understand? Amen. And there's a light there. Come to the light. Kung pagkakataon pa yan before. Right? Kung pagkakataon pa makalis. Habang buhay ko pa. Habang malapit ka pa sa Diyos sa liwanag. Come. Kaya pag ang daming tao, ang lapit-lapit na sa church, ba't ayaw pa rin magsimba? Ganito yung tsura na rin. Kunyari, ito yung liwanag nila. Pag nakatalikod ka, di ba, madilim pa rin. Kaya sobrang lapit mo sa liwanag, pero nakatalikod ka. Ang tawag mo, yun yung mga backslider. Kaya nga, backslider. Nakatalikod sa Diyos. Dito na yung liwanag. Pero ayaw ka ng bags. Kaya nga nasabi ng, ang ibig sabihin ng repentance, from here, nakaharap ka sa liwanag. And then, pag umarap ka sa liwanag, boom! Makita mo ang itsura mo. Wasak lang na. Amen. Amen. Na yung friends mo, nasa dilim. Make a decision, young people. Listen, to come to the light. Mahirap pa, yes. Hatakin ka ng kaibigan ko balik eh. Hatakin ka pabalik eh. Right. Right. Along the way. Lalo pag sobrang tagal mo lang lumayo sa Diyos, ang layo. Diba? Ang layo. And then, mahabang-habang lakaran yun. Kaya nga sabi ng Bible, papunta sa kaharian ng Diyos is a narrow way and a straight way. Maliit. Makipot ang pagpunta kapag panunumbalik sa Diyos. But young people, come to the light. Kailan nyo? Ewan ko, kailan ka nag-decide bumalik sa Diyos? Maybe right now. Or last Friday, kung alam. When you make a decision, alam niyo ang best way para iwanan sila? Huwag kang babaan. Amen. Amen. Right. The best way para iwanan mo yung relasyon mo, bigla mong iba. Kapag magdadala mo ako, promise ha, sundin ako sa Panginoon. Pero mahal kita. Antay kita. Listen, if you love God, you will hate others. Amen. Yes. When you say yes to your husband, he will say no to all. Good. Diba? Parang sabi ka ng oo sa isang asawa, ibig sabihin mo, sinasabi mong hindi sa lahat ng lalaki. Amen. Ikaw o pinili ko. When you say yes to Jesus, you will say no to all the words. Amen. Right. And then make a decision to come to the light. Come. And walk in the light. Walk in the light. And come and receive the light. Then after, I have now the light. I was blind, but right now I see. Amen. I was blind, Yes. and now I can see. Ano ba tayo? Ayun. Diba? Amazing Grace, no? Amazing Grace, how sweet the sound. Yeah? That saved a wretch like me. Good. Amen. When you are in the light, you will sing now, oh, send the light, the blessed gospel light. Amen. Because you are now in the light. Yes. You are now happy in the light. Ha. Ito pala yung ligaya na hinahanap ko. Yes. I already sought the light. Nakita ko na rin ang liwanag na matagal ko lang hinahanap na hindi ko naranasan sa kaibigan. Amen.
Pag nakagawa ka ng masama, friendship over. Pero sa Diyos, kahit sino pala ako, tatanggapin mo ako. Amen. Preach. Saan niyo ba gusto? The world will reject you and will destroy you. The Lord will accept you and He will build you up. Amen. Ano ba? Dapat ka na sa liwanag. Ang ito ng liwanag niya, people. Come! Now I receive the light. Yes! I have now the light. Paano yung friends mo? Go back to your friends and bring the light. Amen. Friends. Ito ang liwanag. Kung gusto na sa dilim mo, diba? Yun, nagiging ano ka na. Emotional ka na. Hindi ka pa pwedeng maging easy sa pag-preach sa mga friends mo. Mga kaibigan ko! Ito na ang liwanag! Ito na ang liwanag! Kaya sana natin ganyan na ako ganito. Amen. Because you are right now living in darkness. Yes. Right. And I have now the light to your family. Your family is still in Catholicism and they are living in darkness. Look at your parents. They are blinded by this religion. Blinded by Satan. Deceived and being deceived by Satan. Yes. And right now you're holding the light. Ano ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hawak-hawak mo yung liwanag kasi pamilya mo nasa dilim. Pag na-realize mo to, you will cry. My family is in darkness and I'm doing nothing. Sabi ko kanina, Panginoon, ano na eh? Paano yung mga tao dun? Yes. Habang tayo gumagawa ng props, sila na nagpapakasasa sa kasalanan and we are doing nothing. We are doing nothing. Marami na ngayong people, maraming mga tao na naghahintay sa liwanag na dali natin doon. After long come, di natin kailangan magpahinga. Yes. Because sa bawat pahinga natin, souls ay namamatay bawat minuto, bawat segundo. Souls are, dumadami na namamatay. Yes. And we are holding the light. How come na wala kang puso sa mga taong namamatay? Do you have really the love of God? Come to your friends. First, leave them. And come to the light. And when you have the light, go back and tell to them, there is light. There is light. Look on the light. Come on the light and be saved. Do not live in darkness. Kung sinasabi mong ikaw ay nabuhay na sa Panginoon, God is light, dapat ikaw na kay Kristo na, you are living now in light. Do not live in darkness. Do not live in darkness. Live as you are children of light. Ikaw ay anak ng liwanag na. Because the light of God is in you. Your heart is now enlightened. Nakakita ka ng maayos. Siliwanag ka na. And bring that light to your family and to your friends. Bring that light to your family and to your friends. And look to them. Mga kaibigan, ito ang liwanag. Kung talagang ikaw ay nasa liwanag. Amen. That is the question tonight.
That is the question. Are you walking in the light? Are you stepping in the light? Are you in God? Bisita. Yes, sir. JR. Sam, di ba? Ano pangalan mo? Sam. 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 Huminga to. Giovanni. Yan. Giovanni. Ito yung liwanag na inaalo ko sa inyo. JR. In-expose ko ang kasalanan mo. Because when the Bible is ginaganon sa iyo, para ka tayo pinapashlightan. Nagets yung picture. Huwag ka magagalit pag ginaganon kita ng Bible because pinapashlightan ko lang yung mukha mo. No? Sira-sira na sa kasalanan. Right. Yung picture na sinasabi ko sa inyo. Kasi, have you ever know the story of Titanic? Yung sa ending ng Titanic, diba, lumubog yung barko, tapos yung mga tao may life jacket, tapos nagpanatong sila sa tubig. Tapos, a few hours ago, after nun, dumating yung rescuer, may dalang ilaw. Sino ba dito yung buhay pa? Ganun siya. Ginagano natin ng Biblia sa mundong kadiliman nito. Ginagano natin ng Biblia, ginagano natin. Sino pa ba dito nakikinig? Sino pa ba dito ang nakakakita ng liwanag? Kahit gaano kakabulag, lahat ng bulag, kahit tanongin niyo lahat ng bulag eh. Pag tinutukan yung liwanag, nakakita sila eh. Meron sila nakikitang basta spots sa mata nila. Even the blind can see the light. Ganun siya. Sa isang room na madilim, tapos may ibon na nakulong, para siya makaalis, patay mo lahat ng ilaw, tapos magbukas ka ng isang bintana, lagay mo ng ilaw, makakaalis siya. Susundan niya lang yung liwanag. JR, ito inaalok ko sa inyo, Sam. Jesus is the light in this world. Live in darkness. Umalis ka na po sa kadiliman. Satan deceived you. Binulag ka ng dyablo. Dinadaya ka ng dyablo. At ito ngayon, ayaw ng dyablo ito mangyari. Pero hindi siyempre, panalo pa rin ng Diyos eh. Andito ka ngayon. Pero ginugulo ng dyablo ang isip mo. Ano ba ito? Ano ba ito? Pero gusto kong directly sabihin sa iyo, this is the light. Believe on the light. Come on the light. Believe. Yun lang naman ang gusto ng Diyos. Look and be saved. Yung verse na yun na nagligtas kay Charles Spurgeon. Nung sinabi nung nag-attend siya sa isang church. Church attendee na siya. Kasi isang preacher nag-preach. Sabi ng preacher, look and be saved, all ye ends of the world. Narinig yung Spurgeon. Doon siya na-save. 15 years old. Na-save na siya. 70 years old, nag-start siya mag-preach. 2 years after receiving Christ. Merong liwanag, kuya, ate. Live in darkness. Alisan mo na yan. Forsake them all. Tanggalin mo na lahat yan. Huwag ka na mapaalam. Dahil yung kwento ng prodigal son, nung kumakain siya ng mga pagkain ng baboy, ang sabi niya, pupunta ko sa tatay ko. May binanggit ba doon, nagpaalam pa siya sa master niya, yung pinagtrabahuhan niya. Di ba nagpatrabaho siya doon? Nakitrabaho siya sa isang tao. Pero sabi ng kwento, hindi na siya nagpaalam, umalis na lang siya. Huwag ka
na magpaalam sa mga kaibigan mo na aalis ka, susunod ka sa Diyos. Natawanan ka lang nila. Leave. And follow the light. Come to the light. Come. Come. Ulit-ulit gusto ko mag-echo sa utak nyo yan hanggang makatulog kayo mamaya. There's a light. Come to the light. Giovanni, come. Di ko alam saan kayo galing. Di ko alam saan kayo nagmula. But God bring you here to see the light. Amen. And there is the light. Here is the light. Believe on the light. Yan po ang nais sa iyo iparating ng Panginoon. Yan po mga atit kuya, ang gusto kong malaman ninyo ngayong gabi. Okay? Meron akong dapat i-preach sa inyo, Hebrews chapter 10, pero dito ako nilid ng Panginoon. Okay? So, kayo mga Kristiyano na nasa liwanag na daw, pero you are living in darkness, you deceive yourself. Yes. You are a liar. Baka sabihin nyo, wala akong binuksan na verse eh. Tingnan lang natin guys, sorry. Yan. 4 minutes before 7. Tapusin natin dito. 1 John chapter 2. Okay, 4 minutes before 7. Tapusin natin dito. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Verse 3. Listen. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar, and the truth is not in him. Verse 5, but whosoever keepeth His word, in him verily the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. He that saith, verse 8, he that saith he abideth in Him, ought himself also to walk, even as He walked. Kailangan mong lumakad. Kung paano lumakad si Jesus, dapat ganun ka rin lumakad. Ganun ka rin mamuhay. Kung paano namuhay si Jesus, ganun ka rin mamumuhay. Brethren, I write no new commandment in you, but an old commandment which you have from the beginning. The old commandment, that is the word which ye have heard from the beginning. Okay? So, let us go to chapter 1. Chapter 1 and verse number 5. Verse number 5. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light. That God is light. And in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, kung tayo ay na kay Kristo na daw, kung sasabihin mo sa akin ngayon, ikaw ay na kay Kristo na, and walk in darkness, we lie. Nagsisinungaling lang tayo, and do not the truth. Wala sa atin ang katotohanan. Verse 7, but if, kung tayo ay lumalakad, but if we walk in the light, as He, God, is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say, verse 8, that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. God in the light. God is the light. God is a light. And he that say that he is in Christ should walk in the light. Sabihin natin, ang Diyos ay liwanag, at siya nagsasabing nasa Diyos siya, dapat lumalakad siya sa liwanag.
Kasi ang Diyos ay nasa liwanag. Right. Kung sinasabi mo nasa liwanag ka na, at nabubuhay ka sa kadiliman, wilay. Tayo ay nagsisinungaling at ang katotohanan ay wala pa rin sa atin. Wala pa rin sa atin. Live in the light. Walk in the light. Di ba? Eh bakit ilan sa inyo? Para nabubuhay pa rin sa kadiliman. Do not look on other people. Look to yourself. Yes. You are living in darkness, my friend. Why? Why? Babalik tayo sa ating sinabi ko kanina. This is the light. If you are living in darkness, come to the light. Dear Christians, my brothers and sisters in Christ, live in the light. Isa na po natin yung ating buhay kadiliman. Di ba? Magliwanag naman ang iyong mukha. Para ka nasa kadiliman eh. Suot mo pang kadiliman. Kanta mo, kanta ang kadiliman. Ang nilalaro mo, kadiliman. At ang kasama mo, mga nasa kadiliman. Right. Leave. Leave those darkness and come to the light. Make a decision. Make a decision to come to the light. Okay? Mahirap yan. Okay? Mahirap yan. Kung sa sarili mo lang. Kung sa sarili mo lang. But cry to God, Lord, help me. Yan ang tulong sa Panginoon to live the Christian life. Help. Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Because He is the one who strengthens Paul. Wala eh. Kung wala ang Panginoon, walang magagawa si Paul. At kung wala ang Panginoon sa buhay mo, I cannot do this on my own. If you will try to live your Christian life on your own, you cannot do it. Di makaadi ang mga mabuhay. Kahit isang hakbang di mo magagawa sa pagsunod sa Diyos kung walang tulong ng Diyos sa buhay. Help. Ask help from God. Kaya decision yan eh. Dapat desidido ka. Oh, kung mag-decide ka ngayon, the Sunday, mag-church ka ba? Eh, mapagalitan ako eh. Yun nga, yun sinasabi ko sa'yo. Increase your faith. Mag-i-increase ang faith mo, kapatid. Okay? I'm done. Ito yung mga huling ano na lang sa inyo. So, mag-start tayo ng gawain dito sa NANI for 2024 this year. Nakatapos tayo ng 2023 and I praise God for having me here by the grace of God. Hindi ko rin nakalain. Nakala ko next year pa makabalik. Pero niloob ng Diyos na mangyari ko. Para masabi ko yung last Friday at masabi ko ito ngayon sa inyo. So, ano mang bagay ang nagulo sa inyo ba't hindi na punta sa church? Pray to God and come to the light. Okay? Come to the light. May mga iiwanan kayo. Meron kayong mga bibitawan. Meron kayong iwawaksi at tatakwil sa buhay ninyo. If you want to come to the light. From there to there, iiwanan mo lang. Meron kang aalisin sa buhay niyo. Meron. Meron. You cannot serve two gods, two masters. You will leave the one, you will hate the one, and you will love the other. May iiwanan ka. Hindi pwedeng squad. Okay? Hindi pwedeng isang paa nasa impyerno, yung isang paa nasa langit. Hindi pwedeng gano'n. Magkahiwala yun. You will leave the darkness. May bibitawan kang TikTok.
may bibitawan kang bisyo, may bibitawan kang kinaadikan mo sa kadiliman. Meron kang iiwan ng kaibigan sa kadiliman. Meron. So, sayang to lahat kung di ka magdidesire. But I guarantee you, in the light of the Bible, in the light of the Scripture, if you come to the light, you will experience the best things in your life. I will guarantee you. You will experience the best thing. Parang sinabi lang yan ng Panginoon kila Peter. Maghihintay ka ron sa kabila. Sakay ka ron sa bangka, sakay ka sa barko, mga apostles. Hintay ko dun sa kabilang pampang. Okay? Punta kayo doon. Sure na pupunta sila sa kabila at makakarating sila ng sure. Pero hindi sinabi ng Panginoon, mahirap pala pupunta doon. Ganun ang Christian life. Sure na merong reward, sure na merong pupuntahan at sa ating buhay, may langit, merong gantimpala ang Diyos sa lahat ng sumunod sa Kanya. Pero there is reward. There is mga bagay na ahad lang sa'yo along the way. Kung kaya mo yan, igibak mo yung mga pantalon. Tsaka hindi yun pinapersonalize. Hindi yun pipilitin ka pa. It is automatic because you are a born of God. Kaya nga inuna kayong born of God. Kung tunay kang born of God, magpapalit ka ng damit. Because yung damit ng pantalon sa babae, that is wardrobe from Satan. Yan ay suot ng babae sa kadiliman pa. Kaya hindi ko pwedeng i-worship may drums. Kasi yun ang worship ng mga Satanist eh. Yun ang worship sa dilim eh. Yung mga rakisa, yun ang ginagamit eh. But yun ang i-worship sa church. Diba? You will change your apparel, your dress. Magpapalit ka. Because you are walking in the light. Hindi naman simple yun. Hindi kita pinipilit. Ang Diyos ang kikilos sa inyo. Pag di mo gusto ito, huwag mo nang lokohin ang sarili mo na ikay nasa liwanag. Okay? Pag pinili mo yan, listen, pag pinili mo yan, at nag-close na ang liwanag, wala nang liwanag, nag-close na ang pinto, hindi ka na nakapasok. You will spend your life in hell. Mag-isa. Okay? Mag-isa. Okay? Tayo. Salamat po Lord sa iyong salita, Panginoon. At pinangaral ko po ang iyong salita, Panginoon Diyos, nang walang reservation. And salamat po sa paggabay niyo po sa akin. Hindi ko ito po kaya mag-isa, Panginoon, all by your grace. At marahil meron silang desisyon na ginagawa ngayon sa puso nila. And some of these people, meron silang doubt at meron silang pagdadalawang isip. Lord, tulungan niyo po nga po sila, Panginoong Diyos, na mag-decide for you. At tulungan niyo po sila na mag-decide na lumapit sa liwanag at tanggapin ng anliwanag, mabuhay sa liwanag. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Lalo mga bisita ngayon dito, hindi ko alam ang kanilang puso, hindi ko alam anong napakinggan nila, hindi ko alam anong dumating sa kanila. Pero Panginoon Diyos, sure na itong mensahe na ito ay para sa Kanya. Para sa iyo ito. Huwag mo nang subukan, iwasan pa. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Ikaw to. Marahil sila, kasama mo ngayon dito, di nila pinakinggan. But God is talking to you. And God is expecting you. I-expect ka niya. Nagagawa ng isang desisyon sa narinig mo. Make a decision tonight to come in the light. Lapit ka sa Panginoon. Mag-decide ka sa Panginoon. Iwanan mo muna ang kadiliman. Iwanan mo lahat muna yan.
lahat ng gawa ng kadiliman, work of darkness, leave it all behind and come to the light as long as there's light. Dahil darating sa punto, kinakausap kita, darating sa punto na ang liwanag ay mawawala na. Huwag mong hahayaan na makalampas ang liwanag. At hindi ka pa naniniwala sa liwanag. Huwag mo hintayin sumarado ang pinto bago ka mag-decide na sumunod sa Diyos. Time will come, the door will be closed. Time will come, the light will be put out. Na wala nang liwanag, wala nang makikita tayong liwanag. Pero kaming mga na kay Kristo na, we will live in heaven full of light, full of the glory of God because the light in heaven is Jesus Christ. Kami po ay mag-i-spend lahat ng mga tumanggap sa liwanag na ito, lahat ng lumapit sa liwanag at pumasok sa pinto. Mabubuhay kami ng walang hanggan sa liwanag ng Panginoon sa Kristo. Pero ikaw na tatanggi sa mensahe ng Panginoon, you will live in darkness, in the blackness of darkness forever. All alone. All alone. Mag-isa ka lang. So make a right decision this night. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. Guide them. Send the Holy Spirit in us and help us to make a right decision for you. In Jesus' name, amen. Okay? Ganun lang ako, mga young people. Hindi na ako magtataas ng kamay, ang gagawin sa inyo. If you make a decision in God, sabihin mo yan sa Panginoon, sasabihin mo yan sa mga kapatidan mo. Pwede na lang hindi eh. Sige na, go na tayo. Diba? Ano tayo? Sunod tayo sa Panginoon ng buong puso. Okay? So, I hope to see you next year. Okay? Yung aking salad. Yung salad ko, paki-rep na lang. Yung may buka sana. Okay. Yung macaroni salad nyo na para sa akin, paki-rep na lang ha. Kainin ko na lang next year ha. Okay, so I'm happy to see you here, no? Kung ano nyo yung tinapay, parang may merienda na tayo. Salamat, Giovanni. Salamat. Salamat, Sam and Eleazar for being here with us this night. Yun lang, ganun lang kasimple po. At yun nga po, sa atin ngayon dito, sana next year, magkaroon tayo ng more passion for the soul, more vision. Okay, we are praying for your family to makapunta sana next year. Hamulin mo si mama mo na pagpugatin dito. Pahalagaan natin itong lugar na ito. Okay? Kung ang Diyos kaya naman na Diyos magbigay ng lugar sa atin. Ito kasi temporary lang to eh. Hindi tayo matagal dito. At, di ba, marami dito issue. Ngayon, wala masyado, pero soon meron yan. Pag nag-ibay tayo sa Panginoon ng sariling lugar, at kaya ng Diyos yun ibigay. Walang imposible sa Diyos eh. Ano si Irish? But with God, nothing shall be impossible. Di ba? Walang imposible. Kaso nga lang, yung mga nag-a-attend dito, ito pinapahalaga. Wala pa nga tayong building, wala pa nga tayong lugar, hindi na pinahahalagahan. Itong temporary na ito, kung iniingatan natin ito, inahalagaan, makita ng Diyos ang ating labor at magbibigay siya ng pansarili. Hindi. Sabi ng Diyos, kaya ng mga taga-naik na magkaroon sila ng sariling lugar. Kasi nakikita ko, every Sunday yung nag-a-attend sa church, yung mga hindi nag-a-attend dito. I don't know why. Pero hindi nyo pwedeng mahalin ang malayong lugar kung ang malapit na lugar, hindi nyo minamahal. So, hamunin niyo yung nanay nyo, Nay Rosel. Diba? May pasok eh. Kung kailangan Sabado, sige, Sabado. Kung kailangan Sabado tayo. Diba? No problem. Magkakaroon ka lang ng dalawang isip ka lang. Bakit? Kasi ang buhay mo hindi suko sa Diyos. Pag ang buhay mo suko sa Diyos, Monday to Sunday, you are always available. Di ba? Yun ang kahalagahan ng pagsusuko ng buhay. Kaya,
mahirap mag-decide pag meron kang iniisip na iba. Diba? So, pahalagaan mo natin ito. Family nila So, sila kay isang chance pa. Okay? Kailangan nilang pahalagaan ito. Sila Lacey. Lahat ng mga kasama natin dati, hamuin nyo sila. James and Jay. Mag-decide sila sa Panginoon. Kung ikaw na lang matitira, JR, magseryoso ka sa Panginoon. Amen. Seryoso ka. Pero kailangan mong bitawan yung kailangan mong bitawan. Hindi ka pwede makalapit sa Diyos nang hindi ka nagsiseryoso. It's about time, Maxine. It's about time, Princess. It's about time para tayo magseryoso sa Diyos ngayong 2024. Ina-encourage ko lang kayo, guys. No? Na this coming 2024, magseryoso tayo sa Panginoon. Let year 2024 be the seriousness, pinakaseryoso mong paglilingkod sa Diyos. Huwag mo na isipin yung last years na nakalipas na. Huwag mo na isipin yun. God can start a new thing sa inyo man. Sa akin. Amen. Ayun natin, ma-appreciate natin yan sa Nanaytes at ang bawat isa sa atin. No? Mag-seryoso kayo. Kaya kung ang puso nyo divided sa Panginoon, make a serious decision for God. Ito, si Cristel, dito na yan. Puso niyan, Kaya nga guys, napansin nyo parang church style na to. Yan, di ba sabi ko sa inyo, mag-hymnals na tayo next year. Kasi sinasanay ko na ating congregation dito for church setup. Kasi hindi na yung malabo mangyari. Hindi na malabo mangyari. So, kaya kailangan yung managatan ng Sunday, hindi lang sila Sunday magpapakita. Yes. Matin sila dito. Amen. Di ba? Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos na hindi mo nakikita kung ang kapatid mo hindi mo minamahal. Amen. The same thing sa church, sa ating lugar. Paano mo mamahalin ng church na malayo, ang malapit na church hindi pinapahalaga. Yes. Diba? So ito kaya mga taga-naik kayo. Yan. Ito mga solid na naik yan eh. Yung iba dyan sa kit-kit lang itong mga ito. Ito, dasma. Pag na-establish itong lugar na ito, wala sila. Ang point ko sa kanila, pag ito na-establish ang naik outreach at naging mission na to, meron ng mga services every Sunday, syempre sila di makakasama. Kayo ang solid kayo ang andito. Kaya, I'm praying for, makisama kayo sa panalangin ko din. Kailangan magpapasting ako. Ngayon, hindi pa ako makain. From, kayo ng umaga pa. From the camp, mula lang drive ako. Huli kong kain yung buds niyo po, yun ang huli kong kain. So, because gusto ko itong maano sa Panginoon eh. No? So, because pag tuwing ako tumatayo, nagpapasting talaga ako dito para mag-preach. Kasi yun ay simbolo na ako'y dumidepende sa kalakasan sa Panginoon, hindi sa akin. Ganun yun. Ganun ang fasting, guys. Pag depende sa Diyos, hindi sa sarili mo. Yun ang fasting. Diba? So, yun ang aking vision, guys. Okay? Share ko lang yung vision ko sa inyo for this coming 2024. Kasi, guys, kaya nga ako dito sa unahan, kasi ako tinawag ng Diyos dito na tumayo. And napatunayan ko yan sa Panginoon, ilang testing mo, Lord, talaga ba? Dito ba ako talaga? Ang dami! Next year, kwento ko sa inyo. Kwento ko sa inyo kung paano ko kinonfirm ang panawagan ng Diyos dito sa akin. Naku. So, next na. So, ganun gusto kong ma-envision. Kaya, ang family nyo, iyan natin dito. Papuntahin nyo sila dito. Kung kailangan Saturday night, I will come Saturday night. Okay? Kailangan. Kung kailangan. Okay? So, family, kapatid, dito. Bring the light. Okay? Kaya huwag na kayong lalin si Jayon. Dapat mamili siya. Kung gusto niya makakaya ang pamilya niya, dapat andito siya. Amen. Wala akong issue sa ibang mga ministry niya. Pero kung gusto mong mawin ang family mo, dito ka. Pasamayan yung family mo dito. Di ba? Am I right? Ito ginamit ng lugar ng Panginoon para maligtas kayo.
para makikita mo ang liwanag ng Panginoon. Sobrang hipokrito natin, mga niga, sobrang hipokrito natin. Kaya nga sabi ko, paano yung malaingin? Paano yung malaing, Kuya Paul? Ihapon mo na yun. Sinasado ko ba? Hindi. Kung itong prime Lord, di natin ito na-evangelize, di natin ito na-share ng gospel at ng mga tao rito, tapos mag-insert tayo ng isa pang lugar, sobrang hipokrito natin. Amen. Establish muna natin ang lugar na binigay sa atin ng Panginoon, and God will expand the ministry. Yes. Ganun po yun, Yes. mga Christian na. Kaya, guys, ako na-excite ako. Guys, sabi ko sa kay Pastor, makakita niyo yung chat ko sa kanya. Ang puso ko andito. Ang aking buhay andito. Okay, so, walang makapigil sa akin. Except ang Panginoon. Yes. Share ko kay Pastor Jolie yung burden ko kanina. Kay Pastor na yung Pastor, ito po yung burden ko sa dati. At yung desisyon kong ginawa sa camp, Lord, buhay ko dito na. Para sa inyo. Kaya hamunin mo mga kapatid mo. Kahit na sila ay maliliit, isama nyo na sila dito. Ha? Kaya si Jayon, encourage natin, encourage na rin siya. Pakita mo sa kanya yung burden ng pamilya niya. Kailangan yung pamilya niya maarinig ko. Masarap ba magsalita? Masarap ba magsalita? Hindi naman nagsasalita eh. Ito eh, sinasabi lang naman. May pinapasabi na naman ng Panginoon eh. Hindi po ako, wala po akong personal intention. Mahal ko kayo masyado para saktan ko kayo. Ng salita. No? Kahit ako mismo, ayaw ko kayong makita ng saktan sa Word of God. Pero kailangan. Ha? Pero kailangan. So, I'm praying for more families this 2024. Magkaroon tayo ng mga mommy and daddy dito. Diba? At unang talaga lugar, gusto ko magkaroon ng lugar na. Kung kailangan ako ang magbitaw ng pera, pag-provide ng Diyos para dyan. Kung kailangan. Kung walang kikilos doon, ang Diyos na lang bahala sa akin. So, by faith. By faith. Buti nga tayo, may lugar na temporary na nagamit. Okay? So, kaya kayo, sa inyo magsisimula ang mga young people. Sa inyo magsisimula ito. Irish. Seryoso na tayo sa Panginoon. Amen. Maxine. It's about time. Seryoso na tayo. Seryoso na tayo. Okay? Princess. Naunahan ka na ng mga Irish. Naunahan na kayo ng mga bagong umatin sa spiritual life, ha? Ako lang po, tsaka sila pastor, yung mga leaders nyo lang po, ang nakaka-observa sa inyong spiritual life. Kasi bakit? Lalo na to. Kasi nung mula ng unbeliever yan, mukha ko una nakita niyan. Diba? So, alam ko yung itsura niya ng unbeliever siya hanggang sa ngayon. Kaya mo sumatin ang kanyang spiritual life base sa buhay niya noon hanggang sa ngayon. So, pwede ko sabihin sa kanya, teka lang bro, hindi ka na lumalago So, pwede ko sabihin sa inyo ngayon, hindi kayo lumalago sa Panginoon. Look at yourself last year hanggang sa ngayon. Kung may nagbago. Nung last year at saka ngayon, mas mahal mo ba ang Diyos ngayon? That is the question that need to be answered. Mas mahal mo ba ang Diyos ngayon? Mas angkos mo ba nag-uumingting sa Panginoon, Lord, Paul? Ha? Baka last year, mas active ka pa sa ngayon. Ibig sabihin, guys, kung noong una nag-attend ka, mahal na mahal mo ang Panginoon, tapos ngayon hindi na, pag ganun yung graph, pabagsak po ikaw. Kailangan mong buhayin ng galit. Ha? Dumadagdag mga young people. Kaya kayo mga nauna, magtapat kayo lalo sa Amen. Magtapat kayo sa Panginoon. Ha? Guys, year-end na to kasi kaya gusto ko itong sabihin sa inyo. Sana i-bear nyo pa rin. Magtapat kayo sa Panginoon mga nauna. Ang dami nang umalis, nakita nyo sila. Kasama natin naglilingkod daw sa Panginoon. Pero wala na sila. Continue. Magpatuloy kayo.
Tama na yun. Birthdayness, tama na yun. It's about time na magseryoso tayo sa Panginoon. Amen. Napakadali na lang, i-delete mo lang naman. Bablock mo lang naman. Yun. Yun lang naman yun. Yun lang naman yun. Okay? So, para sa kanila mga bago, yan. Para sa kanila. Ganun din lang sila naman. Gusto nang umuwi. Okay? Gusto nang... Ba't kinahinip? Isang linggo na. Sa isang linggo, isang Friday na tayo dito. Kung ako malulungkot, gusto ko araw-araw eh. Amen. Pag yun, mahalaga, guys, kung ang puso ninyo ngayon, tagal naman, God. hindi nyo mahal tong church na ito. Yes. Yes. Pero kapag ang puso mo, sana everyday, Yun. that is the love, the brotherly love. Yes. Huwag isipin yung gastos. Huwag isipin yung time. Huwag isipin lahat ng bagay. Isipin nyo yung Panginoon kinakausap kayo. Yes. Ha? Kaya Princess Irish, Perinya, Maxine, lalo to, Jom. Sila yung mga nauna kasi. Tapos ikaw, Shim, nanay pa mo kasama. Tapos sila yung second batch na. Second batch na yan. Sila. Ang dami nang tumupo dyan sa upuan na yan. Narinig ng parehas na message, pero di nag-respond. Right. Pare-press ka rin ng isang mensahe, Amen. pero iba-iba respond ko. Ha? Yun ang active vision for next 2024. I hope kasama ko pa rin kayo. Amen. Amen. Nagmamarcha. Forward, pressing forward. Diba? Pressing forward for the kingdom of God. Forward lang tayo mga kapatid. Wala ka nang aatras. Wala na po itong atrasan. Wala na po itong ayawan. Yes. Press on. Press on. Amen. At 34. Bakit kayo yung bata gusto sa unahan? Any questions? Any concerns? Ha? Kuya mo? Sino? Si ano? James Day? Ha? Ano siya? May ginagawa lang sa church. May ano lang, may mga decoration lang silang ganyan. Okay. I hopefully makasama din sila next year. Okay, so sayang. Kung kayo ay solid na, meron sana tayo ng Christmas party naman, tsaka year end. Next year. Next year yan. I'm hoping na kulangin na tayo ng upuan.